atin pong company na nire-represent, no, ang ating sponsor sa ating presentation ngayong gabi ay walang iba kundi ang Sierra Mountain Herbs. Tayo ay pinamunuan ng ating, siyempre, butihing presidente, no, our President and CEO, the very dynamic, no, Danilo Suico. Si Sir Danny po ang ating kumbaga ay leader, no, sa programang ito, at siya ay mayroon ng 26 years na experience sa ganitong klase ng negosyo, at siya po ay isang health and wellness advocate, no. Makikita niyo po mamaya doon sa mga product lines na kung na meron tayo, dito ninyo makikita yung, sabi ko nga fingerprint ni Sir Danny, no? Kasi magaganda yung ating mga product, kakaiba yung ating mga product, no? Hindi ito katulad nung available sa ibang mga program. And the most important part is the affordability of our products, no? Kasi yan yung talagang gustong mangyari ni Sir Danny. Mayroon tayong magandang mga produkto, but also at the same time, it must be affordable. Abot kaya, di ba? Kasi kahit na maganda, kung mahal naman, di ba? Very expensive. Mahirap po itong ma-avail ng karamihan. So, under the leadership of Sir Danny, we were able to get approved, no, by the Philippine FDA for our products. Alam nyo, hindi madali, no, na makakuha ng approval from FDA. Pero si Sir Danny, because of his strong leadership, nagawa po niya na tayo ay maging compliant sa mga regulatory requirement ng ating bansa. Ito yung isa sa mga flagship product natin ang Immuking, no? Yung active ingredient po nito ay galing sa Japan. So FDA registered na po 'yan. Meron din tayong isang napakagandang produkto. Actually, ito ay isa sa mga high selling products natin, no? Fast moving product. Ang brand name po nito ay Keto Cleanse. FDA registered na rin po 'yan. At syempre, meron tayong coffee, no? Mahal na mahal nating lahat itong kape na ito, napakasarap, pero napaka-affordable din. Ang brand name, Kape Natin, no? Hindi kopi mo. Yan po ay kape natin. Napakaganda po ng formulation na ito at yan ay FDA approved na rin sa loob ng SMH, no? Marami po tayo mga product, but tonight we will be focused on discussing Keto Cleanse, no? Yan ang isa sa mga pag-uusapan natin. Gaya ng nasabi ko, ito po ay FDA registered na. Ano ba ang Keto Cleanse? Well, ito po ay isang supplement na pwede nating gamitin to help cleanse our colon, no? So nakaposisyon ang ating product na ito as a very good colon cleansing product. Ang laman, no, yung active ingredient ng ating Keto Cleanse product ay premium chocolate drink na galing sa Theobroma cacao, no? So it's a Theobroma cocoa na pwede po itong magamit for very effective weight management. Pwede rin po itong magamit as very effective colon cleansing product and for our overall wellness, no? Gaano ba kahalaga, no po, na tayo ay magbigay pansin para ating palakasin ang ating colon, no? Kasi nakapokus tayo ngayon sa colon health. Isa pong doktor, no, si Dr. Norman Walker, ang nagsabi ng very popular phrase na death begins in the colon. And true enough, no, itong libro po na ito na kung saan sinabi niya yung mga statement na yan ay na-publish mga 1970s pa, no? Mga 1978 o 79 na-publish ang libro na ito. Pero ngayon, no, after 50 years, nakita ng mga experts na talagang napakalaki ng papel na ginagampanan ng colon para sa ating kalusugan. At ito po ang medyo ironic, no, sa karamdaman na ito, no? Hindi exempted kahit na yung mga tao na merong pera. Kasi sometimes when you think about diseases, no, sa mga karamdaman, isipin mo parang pag ikaw may pera, kaya mong magpagamot, kaya mong i-avail yung pinakamagandang uri ng medisina, hindi ba? Pinakamagandang uri ng healthcare. Pero alam po ba ninyo, may mga tao very popular, no? Like for example, si Steve Jobs, no? Hindi issue sa kanya ang pera. Pero nailigtas ba siya nito sa kanyang karamdaman? Ano ba yung naging problema noon ni Steve Jobs at a very young age, no? Siya po ay nagkaroon ng problema sa kanyang colon. No? Colon cancer ito, no? Yung kanyang ikinamatay. Meron pang isang napaka-popular na Hollywood actor, no? Si
Chadwick Boseman, no? Siya po yung bida doon sa pelikula na Black Panther, no? Naging blockbuster Hollywood movie ito. Pero at the age of 38, no, napakabata, no, ni Chadwick Boseman, hindi po niya na-survive ang colon cancer. 'Di ba? Kaya ipinakikita lamang po nito na kailangan talaga nating mag-ingat kasi kahit may pera ka, pagka nasira na ang colon, mahirap na po itong habulin. Kaya wag nating antayin na mag-progress, no, yung kondisyon ng ating colon, dapat ngayon pa lang inaalagaan na natin ito. Now, how important na bigyang pansin ng mga Pilipino ang colon problem? Well, ito po ay napakahalaga dahil kino-consider po ngayon ang colon cancer as the third killer disease dito po sa Pilipinas. Meron pong top 3 killer disease ngayon sa Pilipinas. No? Number 1, yan po ay ang heart attack. No? Daming taong inaatake sa puso. Ang number 2 ay stroke. No? Maraming nagkakaroon ng cerebral stroke. Pero alam nyo, yung number 3 po, yan ay cancer. Now, doon sa tatlong cancer causes, no, pinaka-common cancer sa Philippines, number 1 is lung cancer because maraming mga lalaki naninigarilyo. Number 2 is breast cancer, ang maraming population ng mga kababaihan. Pero ang number 3 na cause of cancer is colon cancer. Nakita nyo po yun, ano? At sa bawat gender, no, ng mga lalaki at babae, nag-number 2 po sa Pilipinas ang colorectal cancer. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang problema na pwedeng idulot ng colon, no, sa ating kalusugan. Dapat binibigyan natin ito ng pansin. At meron pong bagong pag-aaral ngayon, no, survey, no, na nagsasabi na hindi kinakailangang maging maging senior citizen ka or matanda ka na para masira ang iyong colon. Hindi po. Ngayon, maraming mga lumalabas na mga kaso sa Pilipinas na kahit na mga bata, younger age, no? Chadwick Boseman is 38 years old, no? Mayroon pong mga taong nagsasuffer na rin sa colon cancer, no? Ano ba ang nagiging problema dito? Well, mostly ito po ay dulot ng mga bagay na ipinapasok natin sa ating katawan, no? Kaya kinakailangan talaga maging tayo aware sa mga kinakain po natin. So pag tayo ay nagpasok ng pagkain sa ating katawan, nag-uumpisa po ang digestion. Yung pagkatunaw ng ating mga kinakain ay nag-uumpisa sa ating bibig, no? Naglalabas ang ating bibig ng mga digestive enzymes, yung ating saliva. Tumutulong po ito para dahan-dahang matunaw yung solid food na ating kinain. Pagkatapos, syempre, isuswallow mo yan, di ba? Lulunukin mo yan, magta-travel po yan sa ating esophagus, no? Magta-travel yan pababa at ito po ay makakarating sa ating bituka, no? Yan po yung ating stomach, no? So pagdating yan sa bituka, ito po ay nagtataglay ng mataas na level ng hydrochloric acid, no? Napakatapang nung acid na nasa loob ng ating bituka at yun po ay tumutulong para dahan-dahan na matunaw yung solid food na ating nginuya. Alright? Now, pag ito po ay natutunaw na sa loob ng ating bituka, ito po ay nagiging semi-liquid, no? Nagiging semi-liquid at ang medical term po dyan ng mga doktor ay chyme, no? So nagiging chyme na siya, hindi na siya solid na pagkain, nagiging chyme. At dahan-dahan po na lumalabas dito sa bituka natin or sa stomach natin ang semi-liquid na food na ating kinain o yung chyme. At yan po naman ay papasok papunta sa ating small intestine, no? So from the stomach, papasok yan sa ating small intestine at dito po nangyayari, no? Diyan siya papasok sa mga maliliit na bituka natin at dito nangyayari ang majority, no, ng ating digestion. Pagkatapos po na dahan-dahang matunaw, no, ang ating kinakain sa small intestine, papasok naman po siya dito sa ating large intestine, no? Ito na po particularly yung pinag-uusapan nating colon, no? So pagkatapos lumabas ng mga digested food sa intestine, sa small intestine, papasok siya sa ating large intestine. Now, ito trivia lang po, ano? Ang sabi ng mga experts, ang ating bituka, no, ang ating intestine
ay mayroong haba na 33 feet, no? Pag in-extend mo yan, ang haba no, no? At kung titingnan naman natin yung surface area, no? Kasi tubular po yan, bilog. Pag hinati natin yan sa gitna at inopen up natin yung kanyang surface area, believe it or not, yan po ay pwedeng makapag-cover ng 250 square meter na lote. Imagine niyo gaano kalaki yung bahay na ang lupa 250 square meter, no? Halos ano po yan, parang isang tennis court, ganung kalaki yung pwedeng makover ng ating intestine. Now, nahahati po yan sa dalawa, no? Yung small at yung ating large intestine. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang colon po, dito na pupunta yung ating mga waste products ng katawan. Yung lahat ng ating dumi ng katawan ay naiipon sa ating colon. Lahat ng mga undigested food na pupunta sa ating colon for preparation para yan po ay ma-eliminate ng ating katawan. So sa madaling salita, ang colon ay parang basurahan ng ating katawan. Diyan naiipon lahat ng dumi ng ating katawan. At kung tayo sa loob ng ating bahay, araw-araw na naglilinis, di ba? Sa bahay, hindi natin pinatatagal ang basura kasi yan po ang basura pag naipon, alam naman natin yan, bumabaho, di ba? Pumapangit ang amoy because nagbi-build up po yung mga bakterya. Ganyan din ang mangyayari kapag hindi tayo regular na nakapag-dispose ng ating waste sa loob ng ating colon. Kung hindi po tayo araw-araw na nakakapagbawas, kung hindi po tayo dumudumi ng regular, pwede po itong maipon sa loob ng ating large intestine o sa ating colon at dyan pwedeng mag-umpisa ang maraming problema. No? Actually, kapag tayo po ay dumudumi, no? Sabi nga ng mga experts, ito ay dapat na madulas. Dapat pag dumumi ka, hindi ka nahihirapan, hindi masakit, hindi ka parang pinupuwersa mo yung iyong pagdumi. Dapat na ito ay malambot, no? Hindi pwedeng matigas. At dapat yan ay snake-like, mahaba. No? So yan yung magandang quality ng stool, no? O ng dumi. Pero kumusta po tayo? Ano ba ang nangyayari pag tayo ay dumudumi? Alam nyo, nakakalungkot ha, may mga tao na inaabot ng 3 araw, no? Yung iba inaabot ng, meron po ako nakausap, no? 8 araw bago po siya nakakadumi. Imagine ninyo, 8 araw kang nag-ipon ng basura sa bahay, ano na ang amoy nun, hindi ba? So how much more sa loob ng ating katawan? Kaya dito, maaaring magsimula ang maraming problema sa colon. Dapat po regular, at least man lang, every day, no? Every day ay tayo ay nagkakaroon ng regular na bowel movement. Kasi pag naipon ang dumi sa loob ng ating colon, syempre pag nandoon yung basura, hindi mo nilalabas, maiirita, no? Magkakaroon ng irritation doon sa lining ng stomach natin, no? Yung ating intestinal wall. Magkakaroon ng irritation. At pag yan po ay na-irritate, pwede po yang masugatan. At kapag yan ay nasugatan, pwedeng magkaroon na ng ulcer, no? Magkakaroon ng sugat. At pag ito ay nagkaroon ng sugat at hindi natin yan binigyan ng pansin, tapos matigas na yung dumi mo, lalo po yung masusugatan, pwede itong magkaroon ng tinatawag po na colonic polyps, no? Polyps, pwede siyang magkaroon ng maliliit na tigyawat katulad niya, no? Mga kuntil, no? Mga butlig sa loob ng ating intestinal wall. At kapag nagpatuloy po 'yan at hindi pa rin 'yan hindi inaddress, hindi natin 'yan na binigyan ng pansin, pwede po 'yang magkaroon ng maliliit na butas, parang singaw, 'di ba? Pag nagkaroon ka ng singaw, magkakaroon po 'yon ng maliit na uka, magkakaroon 'yon ng maliit na sugat, at yung sugat po na 'yon, no, tinatawag 'yan na diverticulitis, ay pwede ngayong pasukan ng mas maraming bakterya. Mabuti kung isa lang yung sugat, isa lang yung maliit na butas doon sa iyong colon. Paano kung marami na yan? So, yung diverticulitis, medyo ano na po ito, mahirap na condition ito. Kailangan ito, ina-address na natin ito kasi lalo itong nagiging breeding ground ng mas marami pang bacteria. Eventually, kapag yan po ay hindi natin inaddress, hindi natin inayos, pwedeng mauwi ito sa colorectal cancer, no? Kaya kung kayo po ay hindi regular na nakakadumi, siguraduhin po natin na
makagawa tayo ng paraan para tayo po ay magkaroon ng regular bowel movement. At dito, makakatulong ang keto cleanse. Kasi, pag kayo po ay uminom no, ng isang bote ng keto cleanse, sa unang gabi pa lang, pag inom po ninyo, the following morning, no, minsan nga yung iba hindi inaabot ng magising ng umaga, tinatawag na agad sila ng comfort room, no? After 3 hours or 2 hours, kinakailangan na nilang pumunta sa comfort room because natitrigger na po yung colon para makadumi ang isang tao. Napakagandang product po ng Keto Cleanse. Hindi po kayo mag-LBM, ha? Huwag kayong mag-alala, baka mag-worry kayo, baka masira ang tiyan ninyo. Hindi po, no? Tinutulungan lang niya ang ating colon na ma-activate at ano po tayo, magkaroon ng regular bowel movement. Ano ba ho yung nasa loob ng ating colon aside dun sa mga waste product, no, na galing sa ating katawan, yung mga waste matter? Ano ba yung nasa loob ng colon at natutunaw yung mga undigested food and waste para maging dumi? Ano ang meron sa loob ng colon? Well, natuklasan po ng mga experts na ang ating colon ay binubuo o meron po itong presence ng napakaraming uri ng microorganism. Or sa madaling salita, ito po ay tinatawag na mga bakterya. Marami pong bakterya sa loob ng ating colon. More than 1,000 different types of bacteria. Now, ang bakterya na nasa loob ng ating colon ay nahahati sa good and bad bacteria. Kapag tayo po ay hindi kumakain ng balancing pagkain, ang nangyayari, dumadami yung bad bacteria. So kapag bad bacteria yung mas marami, nakakapagdulot po ito ng problema sa colon. So ang gusto natin, mas maging marami yung mga good bacteria sa ating colon. Diyan, merong malaking maitutulong ang Keto Cleanse. Bakit? Dahil ang Keto Cleanse ay nagtataglay ng mga magagandang ingredients na tutulong para dumami yung ating mga good bacteria sa loob ng ating katawan. No? Primarily ay ang Theobroma cacao. Na-mention natin ito kanina, di ba? Ito yung main ingredient ng Theobroma ng Keto Cleanse. No? Ang cacao po, yung cocoa, no? Yung premium dark chocolate, ay may mataas na level ng digestive enzyme. Bukod pa doon, meron itong taglay na maraming complex na mga vitamins and minerals. But primarily, yung pong digestive enzyme na makukuha sa Theobroma cacao ay napakahalaga sa ating colon. Ito yung nagtitrigger para ikaw ay madumi. Kaya marami po tayong mga kwento ng mga tao na talagang pag sila po dumumi, hirap na hirap sila, matigas, no? Matagal, ilang araw bago sila dumumi. Pero nung nag-take po sila ng Keto Cleanse, na-address po itong ganitong kondisyon. Bukod sa chocolate, no? Bukod dyan sa Theobroma cocoa, meron din po itong kasama pa na 19 other ingredients. No? Kaya ang laman ng Theobroma cocoa ay 20, no? Active, powerful ingredients. Ayan, tingnan nyo naman po kung ano ang nandiyan dyan. Merong barley, may mangosteen, may spirulina, may moringa, merong guyabano. No? So, it has 19 other ingredients. Lahat ng ito ay tumutulong para yung ating good bacteria sa colon ay mas dumami. Kaya kapag kayo po ay nag-take niyan, sigurado no, na mariregulate ang ating bowel movement. Paano ito iniinom? Ang nire-recommend po natin, bawat isa sa atin ay mag-take nito ng 7 araw. 7 days colon cleansing po tayo. Kung gusto natin talagang kasi araw-araw naliligo ka, araw-araw tayo naglilinis ng bahay. Pero kailan mo nilinis ang colon mo? Mula nung pinanganak ka hanggang ngayon, naglinis ka na ba ng iyong colon? Ngayon, gawin mo yan. Paano? 7 araw po yan. Gagamit ka ng 4 na bote ng Keto Cleanse. Sa unang gabi, uubusin nyo po yung isang bote. Inumin nyo po yan, 350 ml. Lagyan nyo ng water, yung isang bote, i-shake ninyong mabuti. Tapos sa unang gabi, inumin nyo, ubusin nyo po yung buong bottle. Laman ng buong bottle. That's what you take on the first night. Sa pangalawang araw, yung isang bote ho, kalahati na lang ang iinumin natin. No? You finish, no? Timplahin niyo yung isang bote, pero wag niyong ubusin, kalahati lang. Yung day 2 hanggang day 7, kalahati lang po ang iinumin natin. No? Lagyan nyo lang sa refrigerator. So,
tatagal sa'yo yung 4 na bote sa loob ng 7 days. Gawin natin yan, no? At least mag-take tayo 1 or 2 bottles every month after mong mag-take ng 7 days colon cleansing. No? Kaya bigyang pansin ang colon kasi maraming sakit na makukuha kapag hindi natin nalinis ang ating colon. Okay? Now, the second product that I would like to share with you is MG Vitamin Plus. No? Napakagandang product din po nito. Nagtataglay ito ng mataas na level ng magnesium, ng mga complex vitamins and minerals. Gaano kahalaga ba ang magnesium sa loob ng ating katawan? Kailangan po ng ating mga muscles ang magnesium. Very important sa ating mga muscles ang magnesium. And take note, ang ating puso ay isang malaking muscle. No? Muscle po yan, yung ating puso. Kaya if we want to have a better functioning heart, no? Regular na blood pressure, kailangan po natin na mayroong magandang supply ng magnesium sa ating katawan. Napakaganda din po ng magnesium sa ating mga buto. When we talk about the bones, ang madalas na pumapasok sa isip natin ay ang calcium mineral, di ba? Pero ang calcium ay hindi maa-absorb mabuti ng ating katawan kung ikaw ay kulang sa magnesium. Kaya talagang napakahalaga na tayo po ay nagsusupplement ng magnesium. At ito ay makukuha natin ng magandang supply from MG Vitamin.